nung napakita sa CCTV, 1 minute, 1 hour, 1 o'clock and 31 minutes in that May 11, sinundan nyo sila. Sinundan nyo siya. Ibig sabihin, walang bypass based on the CCTV nakikita. Ngayon, dalawa lang yan, illegal or legal. So kung dalawang klase sa bypass, isa lang ang legitimate dyan, si entrapment. Wala nang ibang bypass na maging legal, si entrapment lang. Ito sa inyo, hindi na nga bypass, ayaw nyo pang aminin na hinahabol nyo siya. It is as if you are in hot pursuit situation. So saan ang panalo ninyo? What is happening to you now? Thank you, Mr. Chair. Good afternoon to everybody. So, to start it, I'm really amazed and bewildered with this what's happening with this committee hearing. Actually, my bill is about establishment of CCTV sa schools. Pero it sounds interesting, kaya I stayed on. Well, as the inquiry goes on, I can see that there's two sides. The police are on their side, and the other one on the suspect and their parties. No? Pero if I am the judge, parang nakikita ko na kung sino yung nagsasabi ng totoo because of the preponderance of evidence. No? Kasi based sa testimony ng mga pulis, sila yung nagsasabi, pwedeng sila yung connivance eh. Pero pagdating dito sa suspect, CCTV and text messages, parang mahirap i-alter yun eh. Mahirap i-alter yun. Talagang, saka kung alter mo yun, nandito ka sa Congress, maraming penalty yan. No? And by law, marami rin. Saka, tingin ko hindi gagawin ng mga suspect. Sila yung argabyado eh. By listening dun sa discussion kanina, narinig ko yung sinabi ni Vice Chair Mamad or Director ng Napolcom, Vice Chair na Bernardo, na parang I don't know yung correct wording sa sinabi niya, pero ang intindi ko, may power ang regional director na alisin ba o take action, no? So what in my mind, kung ang isang RD nakita niya na tong CCTV, no? Ano action ang gagawin mo? Prima facie evidence to, tingin ko, no? Are you thinking na pwede bang motu proprio? I will take action to it. Parang yun ang pagkakaintindi ko. Pero narinig ko kanina, sabi ni General, I'll leave the court to do it. Dahil wala na ba siyang pakialam? Dahil magre-retire na siya, nang masasaktan mga ka-uniform niya. So, I think there's something wrong with that. Kasi bakit mo inilib yung action doon na lang sa judges sa korte. Ang problema ko kasi dito, kung walang sala yung tao, kawawa. So, that's a great injustice. And I'm sure, baka hindi lang to, sa mga narinig ko ngayon, hindi to isolated incident dahil nangyari sa Antipolo and other places pa. So, isa sa mga question ko ngayon, kung ayaw umaksyon ni RD, ano pa ang source? Except doon sa court. Dahil, kasi matagal yun eh. Kung innocent yung nakikita natin because of the preponderance of evidence, ano pa ang pwede natin gawin? Good. Mr. Chair. Let us na Polcom or what? Kung meron pang ibang alternative na gagawin yung mga Sige, okay, we'll be asking the Napolcom, and then you want to interject Yes, Mr. in Chair. relation to Yes. his query? Yes, Mr. Sige, Chair. go ahead. Mr. Chair, doon po sa query ni Honorable Representative Lacson. Actually, sir,
sa administrative cases, based on experience doon sa mga humingi ng tulong sa akin, ini-endorse na lamang po namin sa PNP Internal Affairs Service kasi po sila yung talagang responsible para sa ganitong mga kaso. Thank you. Okay, so we will be asking CBC, Vice Chairman Bernardo. Briefly po, tapos after that, we'll go to Pasig case. 2 hours na po tayo dito sa San Pedro case. So, Pasig na po tayo. Go ahead, sir. Thank you, Chair. Tama po yun na maliban doon sa Regional Director under Section 53, meron ding responsibility yung IAS na mag-conduct ng investigation. Kaya dalawa po yun na maaring mag-initiate. At kung sino yung una nakapag-initiate ng jurisdiction, pababayaan na muna siyang makatapos. Pero lahat po ng desisyon ng Regional Director ng PNP o kaya ng regional IAS, maaari pong i-appeal yan sa NAPOLCOM. Titayakin naman namin din na naging patas din yung pag-iimbestiga ng alinman sa dalawa. Okay, thank you so much. Okay na po. Isang question lang, no? So, if under investigation tong mga to, will there be any power ang NAPOLCOM or yung RD4 kung meron ng investigation under preventive suspension sila or what? Gaya po na nangyari doon sa Mayo case, kung lumipas na ang may katagalang panahon at pagkakataon, subalit hindi pa natutugunan yung pangyayari, pwede po mag-assume ng jurisdiction ng NAPOLCOM. At iimbestigahan namin lahat, pati yung PNP, iimbestigahan din namin bakit hindi natutugunan. Ganun po yung oversight function ng NAPOLCOM. Ayun. Vice Chair, yung question ko, how about preventive suspension? Meron ba kayong mga ruling kung mga ganyang iniimbestigahan? Kasi kung iniimbestigahan nyo, meron silang influence doon sa investigation. Pag naghain na ho kami ng formal charge, pwede naming preventive suspension. Ipapaalis na namin doon. At aapurahin na rin lang namin kasi nga yung Section 53, summary proceeding ho yun. Kaya agarang proseso yun. Okay, sige. Thank you. Last question na lang po. Sa PIDEA, yung coordination nyo lang ng yung listing, bewildered din ako doon no? Kasi sabi ni COP nandun sa quote, new listing. Tapos sa barangay manggagaling, from barangay, ipipresent siguro sa LGU, bumdom na mayor or what, then PIDEA, tapos malalaman na siya. Pero, paano pa lang nangyayari yun? Kasi, sinabi kanina ni COP, may order siya sa kanya nanggaling. Tapos, pagdating noon kine-question kanina doon sa hindi nila na-identify yung pangalan. So, doon parang galing yung new listing? Tama ba ako? Noon lang nalaman na huli na, saka isinama sa new listing? Ganun ba? Paano natin na-check? Kung sinama nga bago lang. Sir, kung yung pangalan is newly identified ng ating counterpart o ng barangay, kailangan po dumaan pa rin yun sa intelligence workshop at ma-acknowledge dun sa national office. Then ibababa po uli ng national office yun sa amin para ibaba hanggang sa LGU and the PNP. Ang goal po natin doon is mabigyan ng proper intervention kung ano man po yung classification ng drug personalities. Okay, one more question, last na lang. Paano yung validation niya yung information na yan? Kasi sa barangay level yan, maaring kaaway ko itong nagbibigay ng information, kagalit ko, o namarites lang ako. Paano nating malaman kung tama nga yung information na yan o hindi? All the names na binigay po ng barangay plus yung pong mga information received by the PNP and the PIDEA and other law enforcement units is subject for validation. Then, after ma-validate po lahat ng law enforcement agencies, nagkakaroon po ng intelligence workshop.
Wait. Yung validation nga, kasi police na naman ulit yung nag-validate no? Paano nakukuha yung information nung barangay? Sinong nagbibigay? And paano dun sa level pa lang ng barangay is there's truthfulness to that data nagbinigay. Paano yung mga Yung pong barangay kasi ang nakakaalam ng mga nasasakupan niya. Sino ang may personalidad na maaaring gumagamit o nagtutulak. Then, binavalidate po natin yon para maiwasan naman yung kaaway lang or ano. Okay, naintindihan ko. Sige, yung timeline na lang. Paano yung pagbigay na ganyan? Tapos, gaano katagal bago i-validate? Once nakapag-submit po sila, again, through CADAC, MADAC, binavalidate din po ng other law enforcement agencies. So, hinihingi po namin assistance ng PNP or other law enforcement bukod po yung validation namin. Hindi mo nasagot yung tanong ko yung timeline. Gaano katagal? Pag-submit, gaano katagal bago ma-validate? Kasi tinitingnan natin yung time Kasi yung wording niya kasi niya, new. Ganyan, kaya tinatanong ko na ngayon yung time. New listing. Kaya tinatanong ko yung time. Regarding sa timeline po, mahirap po i-ano yung timeline kung gaano kabilis o katagal matapos yung validation. Okay. Pero usually nagbibigay kami ng target date for submission nung validation report. So yung experience yun na lang, yung usual. Magbigay ng timeline. Yung usual. Gaano katagal yon? Weeks ba yan? Days, months? What? Sa amin po, usually, binibigyan po namin mga 2 weeks to 1 month yung aming provincial offices to validate nung a certain drug personalities. Provincial offices. Pero yung doon sa connection sa police, gaano katagal? Nagre-request po kami kasi hindi naman namin nagbibigay lang din po kami ng time kung pwede sila mag-submit not later than this date. Yun po. So yung experience nyo nga, yung police sa inyo, gaano yung same timeline din po yung binibigay namin. Pero again, hindi po namin control kung makapag-submit sila nung binigay naming due date. 2 weeks to 1 month. To 1 month po. So hindi pa nangyaring mas earlier. So sa experience nyo. Kalimitan ho, yun yung inaano namin. Kung makapag-submit sila earlier, mas maganda po. So hindi pa nangyayari kung, di ba? Sabi ko, may mga operating units po ng PNP na within 1 week nakakapag-submit naman po. okay, so yun yung pinaka-earlier, 1 week. Okay, Congressman. Thank you. Okay, thank you so much. This will be the last query, no? Kasi ano na po tayo, alauna na. Isang oras na lang natin yung susunod na issue. So, Congressman Gonzaga, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. I would like to simplify things. Nakita natin kanina yung paano hinuli si respondent Kilaw. And then, may testimonya, may salaysay si Kilaw, may salaysay din si police officers. I would like to ask questions on the arresting officers. Sino ba pwedeng magsagot sa inyo? Si Karandang, si Lorenzana, or sino yung pwedeng magboluntaryo ng sagot sa inyo? Sinong team leader? Karandang. Herelia po yung team leader. Nandun ka nung incident na yon on May 18. Ako po yung tumayong team leader po sa operation na yan, bypass Okay. operation. Sabi mo, bypass operation. Will you please give us definition in your own understanding? Anong naintindihan mo sa bypass operation? What is the standard operating procedure of conducting a bypass operation? Kailangan po dyan, sir, nabilhan yung suspect ng pusher buyer. Before sa bilihan, anong standard operating procedure ninyo? Didiretso lang ba kayo punta doon o kailangan nyo ng collaboration with the PDEA?
Magko-coordinate po muna sa PDEA, sir. Okay. Kompleto kayo ng coordination with the PDEA. Yes, sir. Kompleto ka ng pangalan from the PDEA. Yes, sir. Okay. O, tapos tayo dyan. Sabi mo, kompleto yan. Therefore, punta na tayo sa crime of incident. Nung doon kayo sa insidente, anong ginawa nyo doon? Pagdating po namin doon sa area po ng bypass, kasi isang team na po kami. Tapos nung malapit na po kami, nauna na po to sila patrolman Tamaray doon sa area. May contact ba kayo kikilaw? Sa informante po, May contact ka ba kikilaw? wala po. Sino informante mo? Hindi po sa akin ang informante po kay patrolman Okay. Tamaray po. Kasi siya ang gumanap na pusher buyer po. Yun dun, ang sir. sinabi ninyo. You will always tell us na yung bypass, legitimate yan. Pero tingnan nyo, yung the thing speaks for itself. Si CCTV. Tingnan nyo CCTV. Walang bypass. Oh, nagsimula tayo 1:31 in the afternoon on May 18. Lumabas si Kilaw, sinundan ng pulis, punta ng isang makitid na daan, nawala sa CCTV dahil ay magbigay ng CCTV si 7-Eleven. Nung bumalik kayo sa makitig na daan, kasama nyo na si Kilaw, pinagitnaan na ng dalawang pulis sa isang motorsiklo. Saan banda yung bypass dyan? Mr. Team Leader. Yung bypass po, doon sa Putol po. Quezon Saan? Street. Saan? Hindi po dyan yung pinapakita po nila na CCTV alleged na kami po. Hindi po dyan yung bypass na nangyari. Saan nga yung bypass nangyari? Sa Putol, Quezon Street, Barangay Cuyab. Doon sa may 7-Eleven. Hindi po. Hindi dyan. Mr. Tony Kilaw. Saan niyang putol na sinasabi niya? Your Honor, yun po ay sa boundary ng Cuyab at saka San Antonio. May yad lang po ako, Your Honor. Yun bang may 7-Eleven? Barangay San Antonio po. Yung bang may CCTV na yun nakuha? Yes, hindi namin nakuha, Your Honor. May bibigay yun ng 7-Eleven. Makikita Malinaw po na natin. makikita na. Okay. Tingnan nyo. Thank you, Mr. Kilaw. Can I add? Sandali lang. Mr. Team Leader, sinundan nyo si Kilaw, si Louie Kilaw from the establishment. Lumabas siya nagmotor. Is it not a bypass or is it not a hot pursuit principle? Sige daw. Hindi ko po masasabi po, Your Hindi mo Honor, na masasabi. Kasi sinundan nyo siya. Nung lumabas siya sa bahay o sa establishmento, nung napakita sa CCTV, 1 minute, 1 hour, 1 o'clock and 31 minutes in that May 11, sinundan nyo sila. Sinundan nyo siya. Ibig sabihin, walang bypass based on the CCTV nakikita. Ngayon, pinapalabas nyo may bypass. Alam mo, lalabas din ng katotohanan dyan. It is your argument, it is your stand, bypass. Ang sabi naman nila, walang bypass. Ngayon, nakikita natin sa CCTV walang bypass. I will tell you, walang bypass. Ngayon, tingnan natin. In kaso ni Kilaw, I am pretty sure madidismiss yan. Ngayon, balik tayo sa inyo. Ano ngayon yung posisyon nyo dyan kung kayo ang may kaso? 1. Grave misconduct, abuse of authority. Now, based sa inyong batas ng PNP, ito bang grave misconduct, pwede ba kayong ma-dismiss dyan o ma-discharge, Mr. Team Leader? Yes po. Ngayon, pupunta ako sa Regional Director ng anong region itong San Pedro 4A. Sir Regional Director, pagkakaalam ko, you have authority and discretion. After due process, may discretion and authority to discharge and dismiss erring police officers. Meron po. Meron. Anong tingin mo sa kanila? Nabigyan na ba sila ng
ng day in court or in the IAS o wala pa? As of today, sir, as of today, kagaya ng sinabi ko, ngayon ko lang nalaman po. Ngayon lang lumabas tong issue sa akin, ngayon ko lang nalaman. Ngayon mo lang nalaman. Yes po. Na, I will give you the definition of what is what is buy bust. Yung buy bust, dalawang klase yan. Mr. Team Officer, makinig ka. Yes po. Dalawa lang yan. Alam mo ba hindi? Alam mo hindi. May narinig ka ba about buy bust? Wala pa. Kung ano ang definasyon ng korte niyan, Korte Suprema. Hindi mo alam yan. Ang buy bust, pwede yan by way of entrapment or instigation. Instigation, example niyan, inutusan nyo si Kilaw, Mr. Kilaw, may mark money, bili ka ng drug doon. Illegal drug. Pagbili ni Kilaw, doon sa nagbebenta ng droga, pag-report niya sa iyo, bibigyan niya yung drug paraphernalia or illegal drugs, huhulihin niyo si Kilaw. And that is instigation. Ibig sabihin, illegal yan. Si entrapment, pupunta ka doon kay PIDEA, kukuha ka ng information kay PIDEA, kukuha ka ng listahan. And then, hahanap ka ng confidential informant, sabihan mo, bibili tayo ng droga. Yun naman ng bebenta ng droga, walang alam na yung pusur buyer is a police officer. Walang alam yan. Kaya nung pupunta si police officer, pusur buyer sa drogista, sa seller, bebenta siya, kuha siya ng pera, mark money, sisignal ka ngayon sa team mo, huhulihin na natin. That is the way of entrapment. Walang pwedeng buy bust outside dyan. Dalawa lang yan, illegal or legal. So kung dalawang buy bust, dalawang klase sa buy bust, isa lang ang legitimate dyan, si entrapment. Wala nang ibang buy bust na maging legal, si entrapment lang. Ito sa inyo, hindi na nga buy bust, ayaw nyo pang aminin na hinahabol nyo siya. It is as if you are in hot pursuit situation. So saan ang panalo ninyo? What is happening to you now? Ngayon, pag may kaso kayo, you will be discharged based on grave misconduct. Kami naman dito, lalo na ako, I will be watching your case. Sigurado ako, there will be cases filed against you before the IAS and before the regular courts. Hindi na ako sa regular courts, dito na lang ako sa IAS. After 6 months, babalikan ko si San Pedro, babalikan ko si Region 4A, titingnan ko if you are dismissed from service. Kung hindi, hahanapin namin kayo sa regular courts na. Alam mo, we are here not to persecute you. Wala naman kaming away sa inyo. We are here not to persecute nor to prosecute you. We are here in aid of legislation para mapaganda pa namin yung policy ninyo or standard operating procedure ninyo dahil alam namin dyan kayo nagkakamali. Oh. So, Mr. Okay, Congressman, RD, wrap up, please. RD Sir Garces, please give this committee reports on your specific actions against these, I should say, erring police officers. Yes, sir. Thank you. Okay, thank you so much. Before I recognize Congressman Yams